Election season na naman. Ito ang kalakaran tuwing ilang taon sa isang demokrasyang katulad ng Pilipinas. Magbalik na tayo sa kasaysayan ng halalan at pangangampanya sa Pilipinas sa pamamagitan ni Xiao Chua. Sa Showtime, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Showtime! Ngayong araw na ito, February 12, 2013, ang opisyal na pagsisimula ng pangangampanya para sa halalang 2013. Sabi ng isang awit ni Eber Bartolome, sa Pilipinas mayroon daw tatlong panahon. Panahon ng tagulan, tagaraw, at panahon ng eleksyon. Tunay nga naman, ang halalan ay hindi lamang politikal na ehersisyo, kundi isang sarswela, karnabal, pelikula at piyesta na pinagsama-sama. Isang box office hit na may bida at kontrabida. At production numbers, sayawan. Paano ba naging ganito ang halalan natin? Tinatalakay ang mga ito sa isang dokumentaryo mula sa Jesuit Communications, Eleksyong Pinoy. Ayon kay Dr. Stephen Totanes, nung panahon ng mga Espanyol, ang mga Indyong pinuno o mga prinsipalya lamang ang nakakaboto ng mga barangay at mga pinunong bayan o gobernadorsilyo. So, sa isang bayan, may tinatayang 12 to 13 lamang na tao ang nagbobotohan sa isa't isa. Kaya kung makikita ninyo ang listahan ng mga gobernadorsilyo sa anumang bayan sa Pilipinas noon, iilang pamilya lamang ang nagpapalitan sa pwesto. Aba, parang ngayon lang Ang masasabing unang pambansang halalan ay nangyari sa bahay ni Tandang Sora sa Sitio Gulod, Barrio Banlat, Caloocan noong August 24, 1896 na ang kataas-taasang sanggunian ng Katipunan kasama ng 1,000 mga kasapi nito ang naghalal sa Supremo Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng pambansang pamahalaang mapanghimagsik by acclamation o viva voce, palakasan ng boses. Inagaw sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng halalan sa Tejeros noong March 22, 1897. Ayon sa ibinulong sa Supremo ni Diego Mojica, mayroon ng mga nakasulat na mga boto sa mga balota bago pa maghalalan at sobrang balota sa dami ng tao na naroon. Naku! Isa sa una nating mga halalan na nagtatag ng ating bansa. Chismis ng dayan sa eleksyon? Meron na pala noon. Gayon din ang mga pangyayari sa nagbunsod sa isang political killing, ang pagpatay kay Supremo Andres Bonifacio noong May 10, 1897. Isang petsang ginagamit o malapit sa mga eleksyon natin ngayon. Noong 1907, sa unang halalan para sa Philippine Assembly sa ilalim ng mga Amerikano ay limitado sa mga taong 23 taong gulang at pataas lamang. Lalaki, may ari-arian, nagbabayad ng buwis, may edukasyon at marunong ng Ingles at Espanyol. Kaya naman, 1 to 2% lamang ng mga tao noon ang nakaboto. At dyan nagsimula ang halos kalahating siglong pamamayadi ng mga elit na sina Manuel Quezon at Sergio Osmeña sa ating politika. Noong 1936, nakakolekta ng mahigit na 300,000 na signatures ang mga kababaihan upang sila naman ay makaboto. At dahil dito, nakaboto sila sa lokal na halalan noong 1937. Dati, sapat na mga kampanya lamang sa mga lalawigan ang mga kinatawan mo o ng iyong partido ang pupunta sa mga bayan-bayan. Ngunit, nang si Ramon Magsaysay ay tumakbo, gamit ng CIA na si Edward Lansdale, binago nila ang pangangampanya. Nakisalamuha at nakipagkabay siya sa mga tao. Pumunta sa mga malalayong bayan. Paggawa pa ng jingle kay Raul Manglapos, ang Mambo Magsaysay. Sinasayaw na ng mga tao ang pangalan ng kanilang pinuno. Isang minentor ni Magsaysay, isang hindi ganong kilalang batang gobernador na si Ninoy Aquino, nang tumakbo sa pagkasenador, ay pumangalawa pa dahil sa bilis mangampanya sa maraming lugar gamit ang isang chopper. Talagang ang kampanya at halalan ay kailangang magimik, ngunit sana hindi makalimutan ng lahat ang tunay na diwa ng halalan. Na tayo, ang bayan, ang tunay na hari, ang pumipili ng mga pinuno. At dahil dito, ang mga politiko ay hindi dapat maghari-harian, kundi mga lingkod bayan na dapat ipaglaban ang ating interes tungo sa landas ng katwiran at tunay na kaginhawaan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.